Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ako magkomento mga kababayan. Ito po, bago po natin umpisahan yung komento nga po wala muna. Magandang araw po muna, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan mang mundo o sinasabing saang bansa tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin yung isang pahayag po kanina ng ating Vice President. Yung sinasabi niya po na talagang talagang sobra na po siyang politika. Pati po ang kanyang security ay nakakita na po siya ng malaking magiging problema po. Kaya po nagsabi po siya sa kanyang pahayag na talagang mag-hire po siya. Kukuha po siya ng private army o sinasabing private security po na magbabantay po sa kanyang seguridad. Dahil po sa ginagawa na po sa kanya, lalo po ng kapulisan at kasama na rin po pala ang AFP. Pakinggan po natin ang pahayag ng Vice President at komentuhan natin na sobra pong panggigipit na po yata at kasama po yata ito sa demolition job at yung sinasabi po ng Vice President, yung banta sa kanyang buhay mga katambay. Pakinggan po natin. Meron na po bang update dito? Saka sumulat po ba kayo sa AFP regarding this? Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yun. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang ako mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi naman kami tatanggap. Well, hindi naman ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi nila i-replace. Yun naman lang nila kung ano yung maiwan. And kung wala nang maiwan, dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Yes, we are exploring private security services. Yes. So, my husband. Would that be construed as a private? No, because they are professional security services. So it's not considered as a private army. And I don't know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army lang kung wala sila. Hindi ko alam sa professional security services. But that is one option that we are preparing for in case there is a pull-out of the entire security detail from the Armed Forces of the Philippines. Initially, I asked my husband, and then he said that we make arrangements. Out of pocket, how much are you estimating for that? Wala pa kami, we have not requested for proposals yet from service providers. We have not requested a proposal yet. So, but security agencies that I think all Filipino organizations or agencies are allowed that kind of service within the Philippines. I think, I don't know, but I know that they are Filipinos, yes. do you feel secure about children? But, I do not feel secure. As I said, that there's always been bias because when you see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung PESCOM. Pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa PESCOM na yun. Iniimbestigahan nila ang threat ko ba, pero they not ever investigated threats against me, which are all documented, but we do not give them the information because we don't trust them. Last two questions, right? Yan po mga kababayan, isa po sa napakabigat po
talagang patama po ito sa gobyerno po ng Pangulong Marcos Jr. Talagang nawala na po ang tiwala rin ng ating Vice President, lalo po sa ginangyayari po sa kanyang ginagawang pamumulitika, parte ng demolition job, dahil nga po mismo alam naman niya po kung sino po ang nag-aambisyon maging Pangulo at maging Vice President ng ating bansa. Kaya nga po gamit na po kahit mismo siya, ano sabi niya, nagagamit ang sangay ng gobyerno. Pati po nakita po niya ang DOJ, NBI, gigil na gigil imbestigahan ang threat ng kanyang statement na sinasabing banta sa buhay ng Pangulo. Pero yung banta po sa buhay ng Vice Presidente, wala po silang pakialam. Tanging samantalang unang nanganganib ang buhay ng Vice President. At isa pa, nakita po natin ang ginagawa po ng gobyerno natin ngayon. Pati po ang kanyang mga security ay iniintay na lang po ng Vice President kung kailan po nila ito ipo-pull out. Di po ba? Kung kailan na lang po nila ito kukunin. Kukunin po lahat. Para po sinasabi po kukunin nila ang lahat ng security po ng AFP. At kung ilan man ang itinira, kung magtitira man sila, ano sabi ng Vice President? Kung kukunin yung lahat kung kukunin man ng AFP, wala siyang magagawa. Pero kung gagawin naman po na papalitan o i-replacement dahil kukunin yung mga pinagkakatiwalaan ng Vice President, bakit mo kukunin una-una? Tapos papalitan mo na iba. Ano yon? Nonsense. Ibig sabihin, meron ng pinagkakatiwalaan security ang Vice President for how many years? Magtatatlong taon na siyang Vice President. Malapit na. Tiwala na siya ro sa security niya sa mga sundalo. Tapos, papalitan mo, kung sakali man, tatanggalin mo lahat. Di po ba? Kung gagamitan na muna ng logic, bakit? Di po ba? Kaya nga may banta nga sa buhay ng Vice President, tapos papalitan mo. Ni hindi kilala ng mga Vice President yung ipapalit mo. Ganon din po ang kapulisan. Pati po ang mga kapulisan, di po ba? Yung mga security po ng Vice President, di ba? Kasama po sa kinasuhan sa Senate. Dahil po yung nangyari po daw na kaguluhan nung panahon na i-contempt ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Di po ba? Yung mga security niya ron, natanggal na rin po yata sa bilang security ng Vice President. Dahil po naisama po sa mga kakasuhan daw po ng PNP. Di ba? Dahil yung naging kaguluhan po ron at kasama po sa magkakaso ang House of Representatives. Talagang ginigipit po ang security ng Vice President at nakikita po ito ng Vice President. At mismo ang kanyang asawa, ang asawa po ng Vice President ay talagang nagkakaroon na po ng pagdududa sa nangyayari pong seguridad para po sa kanyang asawa, sa Vice President Sara Duterte. Kaya po sila nakakaisip na meron na po silang ginagawang aksyon kung ituloy man at iniintay ng Vice President kung kailan nila ipo-pull out o sinasabing tatanggalin ang security niya ng AFP at PNP ay talagang doon na po sila patungo. Mag-hire na po sila ng private security. Hindi po private army, private security po. Ang isa lang pong question ng Vice President at hindi pa rin niya alam kung allowed po ang private security na magbabantay po sa kanyang seguridad. Kung po pwede po ito katulad ng mga sundalo na po pwedeng may mga barel, di po ba? May mga barel, meron silang dalang barel, proteksyon sa Vice President. Yun na lang po ang pag-uusapan dyan, mga kababayan. Kung i-allowed ng PNP at ng AFP itong kukunin kung mangyari man ang pagtanggal sa seguridad ng Vice President, ang manggagaling sa AFP at PNP ay yung barel, kung po pwedeng kumuha o humawak ng barel ang mga security naman na kukunin na mag-asawang Vice President at ang kanyang asawa na si Mans Castro, mga kababayan. Nakakalungkot lang mga kababayan. Dahil alam naman po natin na ngayon, dahil nga po yung sinasabi po ng mga detractors ng Vice President, napakarami daw po ng security ng Vice President. Paano daw po manganganib ang buhay? At unang-una, sino naman daw po ang kikitil sa buhay ng isang Vice President? Yung po mga mangmang. Yung po talagang
hindi po nila nakikita yung threat. Dahil una-una, yung pag-interesan mo na, yung katungkuling vice president ng isang halal ng bayan na more than 32 million, threat na po yun eh. Mayroon na pong threat sa buhay noon. Dahil una-una, pinaghahangaran nyo na nga ang vice president. Gusto na nga po ninyong matanggal bilang vice president. Gusto na nga ninyong ma-impeach. Di po ba isang threat yon sa kanya? Halal siya ng bayan pero gustong matanggal po ng House of Representatives at ng grupo po ng Makabayan Black at ang grupo rin po na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Di po ba? Threat po yun. Nanganganib po ang buhay niya ron. Dahil kung hindi po ito ma-impeach, pwede rin pong manganib ang kanyang buhay personal. Pwede po siyang mawala anytime. Nakita po natin yan. Kung yung powerful na bansa, kailan lang po nanalo, di po ba? Nanalo ang Presidente Donald Trump ngayon. Ano po nangyari sa kanya? Napakarami niya pang security dahil dati siyang presidente. Ilang beses pong pinagbantaan ang buhay ni President Donald Trump, mga kababayan. Amerika yun, ha? Napakatindi po ng security nun. Amerika. Pero, napakaswerte ni Donald Trump, ni President Donald Trump, dahil isang bala lang po, tapos na po siya. Hindi ka naman papatay ng malapitan sa panahon natin ngayon dahil nga marami kang security. Saan po nila dadalhin? Napakarami na pong professional ngayon sa panahon natin. Mga sniper. Di po ba? Malayuan. Doon po nila tinitira si President Donald Trump. Malalayo. Di po ba? Malayo. Tinira. Napakaswerte lang dahil sa pagitan lang po ng tenga at yung ano natin, yung ano tawag dito? Yung dito sa buhok natin to. Di po ba? Dito po siya tinamaan eh. Di po ba? Sa may buhok, sa may pagitan ng tenga, di po ba? Patilya, po, itong patilya natin, ito. Di po ba? Mangyayari po at ganun din po. Ganun din po ang mangyayari sa Vice President kung hindi niya isisiguridad ang kanyang security. Tapos, nakita niyo po ba nagpalit ng security ang Donald Trump sa Amerika? Hindi po siya nagpalit dahil pinakakatiwalaan niya yung mga security niya. Pero sa ating bansa, nakita po natin ang lakaran. Paano magtitiwala ang isang Vice President sa gobyerno ni Pangulong Marcos? Sige nga. Yung pinagkakatiwalaan niyang magpuprotekta sa kanyang buhay, tatanggalin po ng PNP at ng AFP? Paano mo pagkakatiwalaan yun? At yung sinasabi nating DOJ, NBI, tinutugis ka pa rin. Marami pa rin po silang gustong isampang kaso sa iyo. Saan pa magtitiwala ang Vice President, mga kababayan? Wala na siyang pagkakatiwalaan. Kasi pati yata ang AAP, PNP, NBI, DOJ, ay nagagamit na rin po yata sa politika, di umano, para po sa plano na may gusto pong maging Vice President. Ayon na rin sa Vice President Sara Duterte. Di po ba? Meron kasing gustong maging Vice President kasi hindi po kasi natuloy. Hindi po kasi natuloy yung unang plano nila na maging Prime Minister. Di po ba? Napakaraming pirmahan pa. Nagkaroon pa ng bilihan ng pirma. Di po ba? Yung PI, yung People Initiative. Di po ba? Para balangkasin po ang ating saligang batas. 1987 po yata. Di po ba? Hindi natuloy. Dahil nga po maaga po silang nabuko na gusto yatang maging Prime Minister. Ngayon, hindi na po nila magawa. Dahil nabuko na po yata. Ngayon, hindi naman nila kayang talunin ng isang Sara Duterte sa 2028. Kaya po ganito na lang ang kanilang plano. Tanggalin, i-impeach. Kaya nga po, meron po siyang patutuo dahil nanganib ang kanyang buhay. Di po ba nung mga nakaraan, pinagtangkaan na po ang buhay niya pero wala pong kaalam-alam po rito ang ating kapulisan po yata at ating kasundaluhan at lalo-lalo po ang NBI. Tulog po yata sa pansitan. Mga kababayan, paano magtitiwala ang Vice President kung yun nangyayari sa kanya? Wala man lang concern sa kanya ang kapulisan, ang kasundaluhan at ang NBI. Walang concern sa kanyang buhay. Sige nga,
Sa kabila pa nun, gigipitin mo pa sa kanyang security. Ipo-pull out mo yung pinagkakatiwalaan mo for how many long years. Tapos, bibigyan mo ng bago. Ibang klase yun. Sino magtitiwala sa'yo nun? Di ba? Tapos, yung ginagawa sa'yo na House of Representative na pagpapabagsak sa'yo. Tapos, bigla ka na lang bibigyan ng mga hindi mo kilala na mga bagong security. Hindi mo alam kung saan ang I don't know. Di ba? Nakikita po natin ngayon ang pera. Ang pera po, gamit na gamit po sa ating bansa para manahimik ka. Wala kang makita. Nagiging bulag ka at bibi at pingi. Dahil sa pera. Dahil po, pati po yata ang ating mga general nagiging bulag, pipi at bingi. Hindi nakakita po nangyayari sa ating bansa. Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masamang magtanong. Demokrasya po ang ating bansa. Di po ba? Kaya ito pong nakakalungkot po para sa isang Vice President na pinagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Mahigit 32 million ang bumoto at walang magiging presidenteng Marcos at walang magiging speaker ng Kamara na Martin Romualdez kung walang Sara Duterte. Totoo po yun. Lagi ko po sinasabi yun, mga kababayan. Walang presidenteng Marcos, walang speaker na Romualdez kung walang Sara Duterte. Kasi kung tumakbo po siyang presidente, never pong manalo ang isang Ferdinand Marcos Jr. Never. Komento na inyong lingkod. Hindi mananalo yan. Hindi nga siya nanalo kay Leni Robredo. Manalo pa siya kay Vice President Sara Duterte. Malabo pa sa sabaw ng posisyon. At never kukunin ng isang Sara Duterte na speaker ang isang Martin Romualdez. Kung siya man ay kunin ng Sara Duterte, yung ginagawa niya, matagal na napalitan yon. Si Bak na yon. Di po ba nakita po natin nung panahon po ng Pangulong Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte, di po ba meron po natanggal na speaker, napakabilis, sinibak. Di ba? Pero sa panahon natin ngayon, hindi uso sibakan. Ang uso po sa panahon ng Bagong Pilipinas, takipan. Takipan. Hindi uso sibakan. Kahit malalaki anomalya, takipan. Takipan. Hindi uso ang hindi uso sibakan sa Bagong Pilipinas yata. Nagtatanong lang si Kamano. Kailangan protection. Kailangan proteksyonan natin ang isa't isa. Kailangan magtakipan tayo. Kaya walang laglagan. Ganun po ba? Dahil maraming pera ang Pilipinas. Mapakaraming OFW nagbibigay ng remittance. Di ba? Kaya sagana tayo taon-taon. Marami pa nagpapautang sa atin. Nakakautang pa tayo, pinauutang pa tayo sa labas ng bansa. Pagka kinapos ang ating budget na trilyon-trilyon. Di ba? Kaya, kailangan natin proteksyonan ang ating mga sarili ng 6 na taon. Lahat ng magiging sagabal sa atin, naandyan ang pera ng bayan. Di umano. Pwede natin gamitin para mabulag sila. Maging bingi at pipi. Di kaya, nagtatanong lang si Kamanong. Di ba mga kababayan? Kaya dito po, nakakalungkot po na mangyari po sa isang Vice President. Yung kanyang security, dahil po ngayon, nakikita po natin, kahit nga po yung powerful, ibabalik ko lang po, yung powerful na bansa, halalan pa lang, tumatakbo pa lang presidente, pinagtangkaan ang buhay, napakaswerte lang, hindi tumama yung bala, yung unang attempt. Kung tumama na po yung kay Donald Trump, todas na po siya. Ulo. Nagkaroon pa po ng second, third attempt, mga kababayan. Yung kay Donald Trump, kay President Trump. Kay Vice President, meron na po siyang isang attempt. Hindi po nagtagumpay. Nagkaroon na po ng isang attempt po yata sa kanya. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, meron na pong attempt na gusto po siyang patayin, kitilin ng kanyang buhay. Kaya nga po nakapagsalita siya. May banta sa kanyang buhay. Kung siya man ay mamamatay, ay gusto rin niya mawala sa mundo itong tatlong ito. Dahil nga po alam niya kung sino ang gustong magpabagsak sa kanya. Lalo sa ngayon nakikita niya, meron pong gigil pang maging Vice President ng napakaaga. Kaya alam niya kung sino kalaban niya. Alam niya kung sino ang magpapatumba sa kanya. Di po ba? Dahil matalinong tao po mga Duterte.
Napakatalino po ng Vice President Sara Duterte. Hindi mo pa ginagawa, alam niya na. Ngayon, yung ginagawang galawan ng AFP at PNP, alam niya na. Alam niya na yun, na talagang manganganib ang buhay niya. Tanggalan ka ng seguridad na pinagkakatiwalaan mo, yung mga matatagal na sa'yo, palitan ng bago. Alam niya na yun. Kaya, napaagaling ng kanyang desisyon, hindi niya natatanggapin. Kung ilan ang itira nyo, tanggalin nyo lahat, okay lang. Kukuha na lang ako sa mga private security na pinagkakatiwalaan ng kanyang asawa na si Mans Castro. Kausap na at nagkakaisa na po sila. At yung asawa niya, tinutulungan po siya bilang asawa. At syempre, mahal po ng Mans Castro ang kanyang asawa. Kaya po protektahan po ito ng kanyang asawa, ang ating Vice President. Kaya po sa nakikita rin po ni Mans Castro, talagang nanganganib na rin po ang seguridad ng kanyang asawa. Kaya po mas magtitiwala pa po ngayon ng Vice President at ang Mans Castro sa private security na kanila pong i-hired kung itutuloy ng AFP na talagang tanggalin na lahat ang seguridad ng Vice President at ang PNP. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot po na nagkaroon po tayo ng gobyerno na ganito. Masyado pong greedy, napaka-greedy sa kapangyarihan, mga katambay, ibang klase. Gagawin ang lahat, mapabagsak lang po yata ang sinasabing hadlang sa kanilang ambisyong huwag nang mawala sa kapangyarihan. Nakakalungkot. Maraming salamat po mga kababayan at isama po natin sa panalangin na ingatan ang ating Vice President sa kanyang tinatahak na talagang siya na lang po ang talagang nagiging oposisyon po sa ating bansa. Na talagang yung kanyang mga detractors, siya na lang po ang talagang tinitira dahil siya po ang magiging tinik sa kanilang mga pangarap at ambisyon na ayaw nang mawala sa kanila. Maraming salamat po. Sama natin sa panalangin ang ating Vice President at Pamilya Duterte sa kanilang sana po sila ay maingatan. Thank you po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa po tayo. Paalam! Bye-bye!